Hi class, good day. And ayan, for today's video, tayo po ay gagawa ng ating ube moist cake. And by the way, I'm Joylyn Caracle, a home baker from Ayala Zone 6, Zamboanga City. I-prepare ko muna yung ating sour cream. Milk, lalagyan po natin ng 1 tablespoon na vinegar para po ang purpose po nito ay magpapa-moist po or magdagdag ng pagka-moist ng ating cake. Isang latang evap milk, lalagyan po natin ng 1 tablespoon na vinegar para po mag-set po yung ating sour cream. Yan guys, 1 tablespoon of vinegar, i-mix po natin sa ating 1 can na evaporated milk. Since double recipe po yung aking gagawin, dalawang lata po yung ating i-prepare. After po natin ma-prepare itong ating evaporated milk na nilagyan po natin ng vinegar, iset aside po muna natin para mamaya i-mix po natin pag mix po ng ating liquid ingredients. And first, ang gagawin po natin ay mag-sift po tayo ng ating dry ingredients. Sift po tayo ng dry ingredients natin. Ayan, 5 cups na all-purpose flour. Since double recipe po yung ating ginagawa, ang ginawa ko po ay, ang single recipe po nating ube cake is 2.5 lang po yung kanyang all-purpose flour. So, since dalawa po yung aking order, kaya ang ginawa ko din ay nag-double recipe po ako. So, kayo, kung sa mga first timer or gusto lang muna matuto sa pag-bake, ang gagawin niyo po is i-half niyo lang po yung ating recipe. By the way, itatype ko lang po dito sa ating video sa baba, itatype ko lang po yung ating single recipe. And next, ang gagawin natin is maglalagay po tayo ng ube powder. Ube powder, any brand, pwede lang po. So, sa isang recipe natin is gagamit po tayo ng 3 tablespoon. So, since dalawang recipe po ito, double recipe, ang gagawin natin, mag-add tayo ng 6 tablespoon na ube powder. 4, 5, 6. Ayan, 6 tablespoon ng ating ube powder. And then, same po sa ating baking powder. Ang ating baking powder na ilalagay po dito is we need 1.5 tablespoon sa isang recipe. Since dalawa nga po ito and double recipe po ito ating ginagawa. So, instead of 1.5 tablespoon, gagawin natin is 3 tablespoon. So, ang ginagamit ko dito guys is 1/2 tablespoon. So, sa 3 tablespoon, gagawin natin ng 6 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And kailangan po sana natin dito guys ng salt kasi lang abusan ako ng iodized salt. Kaya okay lang. Ingredients. I-sift pa rin natin ang lahat ng mga ingredients para po maiwasan yung mga buo-buo sa ating cake later on. Is i-mix po natin. Yung sugar is mamaya na po natin i-mix yun guys. Pag-mixin natin yung ating mga liquid ingredients. Next, we're going to mix na the liquid ingredients. And first, we have ang 1 can natin na evaporated milk. Kanina, nilagyan natin ng vinegar. 2 large egg. So, ang ilalagay natin is 4. Guys, pag magbabasag po kayo ng egg para sa ating cake, ang dapat nyo pong gagawin ay ilalagay nyo po muna sa isang maliit na bowl ng egg natin sa separated bowl. Ang purpose din po para maiwasan yung paghalo po ng mga hindi fresh na egg sa ating cake. Kasi minsan din natin maiwasan yung ating nabibiling egg ay hindi na fresh and bulk na siya. So para maiwasan natin yung pagkamit sa ating cake, magbabasag po muna tayo dito sa separate bowl. And then okay na siya, saka ibuhos. Pwede naman tayong mag-direct sa ating mixture, sa ating butter ng ating egg kung sigurado po kayong fresh yung inyong egg na gagamitin sa inyong cake. And next, ang imimix po natin na susunod ay oil. Ang gagamitin natin na oil, dapat kasi guys, ang oil natin na gagamitin is yung vegetable oil, yung like canola oil, ganun. Kasi yung mga ganun klaseng oil, maganda po yun siya sa cake. Kasi pag ilalagay po natin sa ref yung ating cake, ay hindi po matigas. Pero since wala po ako ngayon, any oil naman, okay lang. Hindi naman maselan yung ating cake, kaya kahit anong oil ang gagamitin natin is okay lang. So, ang kailangan natin, 3/4 na cup ng oil sa ating 1 na recipe. Since dalawa nga yung ating recipe dito, kaya ang gagamitin natin is i-double din natin yung measurement ng ating oil. So, 3/4 oil times 2, magiging 1.5 cups. Lagay mo sila mga ganito. Ayan, 1.5 cup na oil. 1.5, 3/4 na cups of oil. And then next, we have, maglalagay din po tayo ng ube, liquid na ube flavoring. Sa pag-bake, hindi pa rin makakalimutan na meron akong pag-bake sa aking side para maiwasan na makalimutan yung ating mga ingredients. So, naglagay natin ng evap milk, vinegar, all-purpose flour, baking powder, ube powder, salt, eggs, sugar, wala pa, oil, meron na, and ube flavoring, meron. So, ang last na ilalagay natin is
itong ating sugar. Ang gagamitin natin na sugar dito is white sugar. So, we need 1 and 1/2, 1, 2, 3 and 1/2. Kasi sa isang recipe natin is, so we have 1 and 3/4 na sugar, so times 2. Ang gagawin natin is 3 and 1/2. 1, 2, 3 and 1/2. Natin, okay lang siya na nakadirect dito sa ating cake. Kasi mamaya, pag ibubusan natin sa ating baking pan ay sasalain pa rin natin. I-mix, overmix yung ating cake para maiwasan po yung kanyang pagbubbles mamaya. Okay na to. So, this time, maglalagay po tayo ng ating parchment paper. Ito yung ating baking pan. Ang size ko nito is 7x3. Nakasanayan ko din naman na okay lang naman kahit na walang, okay lang po na hindi ako maglalagay ng oil. Kasi mabilis lang naman matanggal yung ating cake sa ating baking pan, guys. As long as malamig na po siya, mabilis naman siya matanggal. Ito po yung ating mixture. Ito po yung ating butter ng ating ube. Okay, ayan. Ito yung gaano kaganda. And meron pa po itong mga buo-buo sa ating cake. Hindi pa masyadong mix ang lahat ng ating like mga, meron pa itong mga konting buo-buo ng flour. Kaya ang gagawin natin para maiwasan na merong hindi well mix po yung ating ingredients, yung ating mga ingredients dito sa ating butter, ay isisip po natin. Ayan. Sigurado na po itong walang buo-buo. Wala na po yung mga flour na hindi na mix ang ayos. Wala na po kasi sinala po natin bago natin ilagay sa ating baking pan. Tinatap po natin itong cake para maiwasan po yung pagkabubbles ng kanyang butter. Kahit ilang tap po guys, pwede na po. Ilalagay na po natin yung ating cake sa naka-preheat na oven.